to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So habang nandito ka pa, nagmamanok ka pa, wala kang renta dito? Wala. Pero may sahod si Boss Jeffrey? Mayroon. Ayun. Hindi lang natin isasabing sahod kasi hindi magkapareha lang yun. Kasi kung mayroon tayong kuhan, mayroon tayong blessing. Mayroon malaki-laki. Oh. For example, dito sa Erica Game Farm, nagbibenta ka ba dito, boss? Hindi kita ako nagbinta dito, Busal. Pero mayroon commercial, tayong, hindi pang commercial talaga. Pero mayroon tayong mga kaibigan, nakita nila sa mga kuhan, sa Tayod, sa Galera, sa Kalahuan, nandito tayo. Tapos magtatanong. Pumunta sila dito, hindi magsasabi sa akin. Nandito na sila, tumawag sila sa akin nga, boss, hindi. Mayroon kaming bilihin nga mga material dito. So, hindi pala ito open for public? Hindi. Pero, pag may interesado na bibilin na mga kakilala natin or mag-communicate sa'yo, baka pwede mabigyan. Pwede mabigyan. Pero yung mga extra na? Walang problema. Klase, Busal, basta kaibigan natin. Pwede? Wala akong tinatago dito. Kasi ang magmamanok, marami tayong kaibigan sa pagmamanok. Tama. Kasi mayroon akong business nga glass and aluminum niya. Sa pagmamanok, marami tayong kaibigan. So, kung mayroon silang mga ipagawa sa akin ng glass, kasi kaibigan natin, kita ang magagawa. Diba? Tama. By the way, mga Kugi, ano ko lang sa inyo, another source of income pala ni Boss Cosme is construction. Nagkontrata rin, pero hindi pangmalakihan na construction, mga Kugi, hindi siya connected sa DPWH. Hindi ito pangmalakihan na contractor si Boss Cosme. Mga glass lang. Private nga mga bahay. Mga bahay. Magagawa. Ito, boss, nabanggit mo na yung additional other source of income mo. Ano ba ang kaya mong gawin sa construction mo? Makaya natin siguro, Busal, yung 3-story siguro, Busal, makaya natin ng... So, from the floor hanggang sa taas? Hanggang finish. Ayan. So, sa bahay yan, private. So, expertise mo sa mga glass talaga? Yan. Glass natin ang pinaka-the base natin nga tatrabahoin sa glass. Pwede, yung malaking mga building, pwede tayo basta glass. Install lang tayo ng mga glass at saka yung mga aluminum, mga frame. Gumagawa ka rin ng mga tulay? Yung tulay, Busal, pwede tayo kontrata na, pero hindi yung pangmalakihan. Yan lang mga repair, pwede tayo. Kasi retrofitting. Kasi tulay ng for example, Tower 1 tsaka Tower 2 building, tapos lagyan ng tulay sa gitna, pwede, kaya yon. Kaya yun, basta mayroon lang tayong mga equipment nga magamit. Yun. Kasi ang pagtrabaho, alaman natin, mayroon tayong mga tauhan nga marunong magawa. Tama. Tsaka mga kakugi, sa lahat ng mga kakugi dyan na nanonood ngayon, just in case meron kayong ipapagawa, pwede kayo tumawag ni Busal. Yan, para ma-accommodate kayo mga kakugi, kasi hindi man palagi naka-online si Boss Cosme. So, ito mga kakugi, especially yung mga kakugi dyan na tinamaan ng lindol, tinamaan ng bagyo, gusto nyong ipa-repair at saka para maka-discounted kayo guys, hindi masyadong mahal, try natin
si Boss Cosme, Erica Glass. Yeah. Yeah. Walang problema to si Boss Cosme mga kakugi kasi adjustable man ang ano niya, ang price niya. Kasi hindi man siya masyado mahal mag-ano ba. Tapos isa lang ang komisyoner niya, ako lang. walang maraming komisyoner, ako Mga lang. kakugi, kung mayroon kayong mga glass nga ipa-install, kaibigan tayo ni Boss Al. Yun. Tawag mo sa kanya. Kahit Yan saan boss, sa Pilipinas. Oo, walang problema. Basta maabot lang sa sasakyan. Mayroon tayo. Oh, Yun, yung mga sabungan diyan. Yung mga anong tawag niyan boss, nung sa gradas ba? gradas. Pwede Yan. tayo. Gusto niyo magpaglagay ng glass niyan? Pwede, kaya ni Boss Cosme yan. Mayroon ako i-shout out sa Basbati. Shout out, Sir Milvin Pular, yung sabungan mo diyan. Alam mo yung ako ang nagawa ng glass sa gradas mo. Shout out. Sir Melvin Pular sa Masbati. Sa Masbati yan, Melvin Pular. Yan. So shout out sa lahat ng mga nagmamanok dyan na gusto nyong gawing glass yung gradas nyo, yung bang sabungan lang ba, square. Kontak kayo sa akin mga kakugi. Ito yung ano ko, Facebook account ko. Ting! Yan. Para makontak natin si Boss Cosme, ako nang bahalang mag-follow up kung mayroon kayong mga concerns regarding sa mga construction na gusto nyo ipapagawa. Tsaka may nabanggit ka rin na habang pumupunta tayo dito na mayroon kang isa-shout out sa Australia. Kalimutan ko. Shout out! Amigo ko sa Australia, si Mr. Sunny Amadio. Uy, Amadio! Shout out! Mga kaibigan mo dyan, kasamahan mo sa trabaho. Sa lahat ng mga Amadio family na nandyan. Shout out Bye sa Sunny Amadio! Shout out! sa lahat sa Australia. Sa lahat ng mga kakugi dyan sa Australia. Shout out sa inyong lahat. At sa lahat ng mga kakugi sa iba't ibang dako ng ating mundo. Shout out sa inyong lahat dyan. So ngayon, Boss Cosme, dahil may konti kang may maliit ka na construction, yung ibang mga manok mo, pwede mo lang pang diplomasiya na lang din, di ba? Oo. Yan ang pagmamanok. Yung mga kakugi, Boss Al. Marami tayong mga kaibigan nga pwede na itong mabigyan. Kasi ang manok, pwede ko ibigay sa kanila. Yung ipinagawa nila sa akin nga, magawa sila ng bahay, pwede na sa akin ko lang magawa. Kasi nabigyan na natin. Tama. Pang-diplomasya nga. Yung pantik ba? Ano? Mayroon din akong kakilala niyan. Sayang, pumanaw na. Si Boss June. Ano ba? June Homes ba? Homesilio. Homesilio. Ganon din. May construction yon si Boss June Homesilio. Yung ano niya, yung isang linyada ng mga manok nga, yung mga blocks. Hindi niya binebenta pero pang diplomasya. Pag may mga project siya, yun ang binibigay niya sa mga ibang mga engineers. Binibigay sa mga engineer kasi ngayon mga engineer walang ibang bisyo yung ang pagmamanok. Kasi masarap din kasi mga kakugi ba na may inaalagaan ka, no? Especially sa ng mga edad namin ni Boss Cosme na ayaw na namin magkaanak. Kasi pangit naman tingnan. Maliit pa yung bata tapos anak pa natin. Sino yung kasama mo? Lolo mo? Murang pangit na ba? So, masarap yung mag-aalaga ka ng mga manok, no? Yun na lang ang inaalagaan natin. Hinihimas-himas, ang gano'n. Set out natin si Boss Rhodes. Yun! Buti lang, hindi natin nakalimutan. Muntik na. Boss Rhodes, Rikla. So, thank you, boss, ha? Thank you sa support nung last na North versus South sa atin. Event natin. Nako, yun. Ang mga linyada na nabanggit mo kanina, boss, is yung Kuya J. Kelso. Tapos, mga sweaters from Charlie Lacson. Tapos, McLean also from RSL. RSL, GRL, no? Kay Boss Joel and Renato, Joel Lacson. Joel Lacson. Tapos, mayroon pang yung isang sinabi mo kay Mayor Gertos. Yung Globan. Ano ngayon ang ano yung naumpisahan mo na ngayon, boss, na ginamit mo sa Early Bird? Yung naumpisahan namin sa Early Bird, Kelso Kuya G o Kelso ni Charlie Lacson. So,
Straight breed ka ng Kelso. breed, oo. Straight breed ng Kelso. Yes, kasi- Yung nabili natin kay kay Chrome, kay Boss Eli. Ang busili ngayon, i-breed ko na sinasalang ko na ngayon sa pang local. Pang local siya. Ay, no. Ano yun Yung ano yun? Yung stag na nabili ko ni shout out Engineer Richard Richard. Jimenez. Sir Eli Jimenez, shout out. Yung nabili ko niyo dalawang stag. Nagamit mo na. Nagamit ko na. Nagamit na pala yung dalawang nabili namin dyan. Sa iyo, Boss Eli, Boss Richard. Nagamit na pala ni Boss Cosme at saka magaling. Basta galing Chrome. Galing kay Boss Eli Jimenez. Yan sa Negros Bacolod. Yun, sa may Concepcion. Boss, kumusta naman ang expenses mo dito, boss? Ilang heads ngayon ang naka-cord ngayon? Ngayon, naka-cord ko dito sa siguro sa mga 150. Ang existing. So ang naka-cord lang yan. Tapos mga inahin pa. Ang mga inahin natin dito, siguro sa mga 80. Mga 80. So more or less, lagay natin mga 250 lahat ng mga manok dito, no? Kumusta yung expenses dito naman? Sa patuka lang. Ilang sako bang nauubos natin na Sa patuka? isang week siguro, mabili naman ni Jeffrey ng patuka lang, murag 5. 5 kasako? 5 kasako. Sa tag 2,000 lang, round out natin. 10,000. 10,000 a week. Pero Wala pang labot sa mga vitamins. Oo. Tapos ano pang ibang mga expenses, no? May labot sa mga sisiw. Sa mga sisiw pa, no? So palagay na lang natin siguro nasa mga 20,000, hindi, 15,000 weekly. Ako, hindi biro talaga magmamanok mga kakugi. Kaya sa tingin ko, ngayong next season, baka paparamihin mo na yung mga sisiw mo. Ilang target mo ba ngayon? Bisang mga 300 lang siguro basal, 300 to 400 ang target na corded. Corded. Oo. Kasi malaki pa yung Tama. sa Picas corded area. Kasi walang problema sa TP kasi ang TP kita lang nagawa. Yun, tama. Pinakita ko sa inyo mga kugi, yung TP. Ang galing, Dalawang klaseng TP to. Yung isa, yung folding. Fold. Fold. Yung isa mga steel plate. Steel plate. Yun, maganda. Mas madali siguro pag ganyan, pero hindi advisable pa sa mga mainit na lugar. No? Hindi pa advisable. Kasi masyadong mababa. Mababa siya. Mainit yung steel plate kasi yung lugar natin, Busal, maraming mga puno ng kahoy. Tama. Advisable yun kasi malamig dito. Malamig, oo. So ang mga manok, hindi na sila palagi sa silong. Sa silong, Oo, so ikot-ikot lang sila. Tapos pag uulan, tsaka sila pasilong, no? Silong, hindi ganun, hindi sa Picas na ito. Sa kabila? Yung tipi na folding. Yung malaki. Yung nakita nyo sa drone shot natin mga kakugi na kulay blue. Yun, ang mga folding na ano. At nakita rin natin yan, ganyang klase na tipi doon sa Rhodes Recla Game Farm. Yes, Road 69. Road 69. Yun. Nakita din natin yan, mga ganyan. Ikaw ang may gawa nun. Kita nagawa yun. Maganda yung mga kakugi kasi pag gusto mong ilipat, i-fold mo lang Di ba? Itupi mo lang. Tapos, ano yun? Hardiflex? Hardiflex. Yun. Ang angle bar at saka yung tubo. Yung batugan. Kaya basta advisable siya, Busal, kasi kung nagrenta lang kayo sa area mo, kung hindi na kayo magkasabot sa may-ari ng lupa, pwede mo siya i-fold. Transfer sa... Saka hindi ka na kailangan ng malaking sasakyan masyado. Kasi na-fold lang ba? Makarga ra sa pick-up mo. Yung pick-up natin, makarga ng 20 siguro, 25. Ganyan ka, piraso. Piraso. Matanong ko na rin, boss, yung mga ganyang mga folding tipis mo, magkano naman ang cost niyan pag magpagawa kami sa'yo? Ngayon, hindi na ako naggagawa ng folding at TP kasi marami tayong mga... marami na ngayong existing TPs ba? Tsaka, kung mayroon tayong mga kaibigan na magpagawa, pwede natin gawa, pwede natin sila mabigyan. Pero tag 1K ang isa. 1,000. 1,000, Tag 1,000 ang isa mga kugi kasi durably man. Ang height niyan is 4 feet. 4 feet. Yeah, Tapos ang 2 feet. 2 feet ang width. 2 feet ang width. Yun. So, yun pala mga kugi. So, mahal siya compared to mga fiber cement na TP kasi ano man siya, may skeletal ano man siya, di ba?
pagdating sa farm mo, pwede na naman magamit. Kaya pagdating lang sa farm mo, pagbutang mo lang, pwede mo Ibuka na. ibuka na. Pwede magamit na. Correct. May dapuan na. Mayroon ng dapuan. Oh, kasi pag minsan, pag yung nabili ko guys 4 feet, 650 yun dati. Bili ka pa ng batugan. Tapos bili ka pa ng kahoy, 120 yun eh. Kasi wood talaga yun ang ginamit ko. So, magkano na? 650 plus 120, that's 770 na. No? Suhol pa ka ng tao para pagmuntar. Oo. Paglinya sa mga tipi. So, muko siguro yung mga nasa mga 850. At saka ang napansin ko boss, hindi lang sa mga kakogya, ito lang napansin ko kasi yung gamit ko talaga ay fiber cement man na tipis, mayroon ding rubber. Yung fiber cement kasi, pag nabagsak yun, nababasag, hindi mo na makabit. Hindi na. Talagang, ano na siya, pahak na ba? Pahak. Bungal na, no? Pero pwede pa ma-repair na siya, Busal, basta marunong ka. Bili kayo ng bili ka ng fiber mat, at saka yung puloy light, kubal, sardiner, pwede naman magamit. Talagang, hassle na. Hassle na, pero whereas itong gamit mo, Hardiflex, pag nasira yung Hardiflex, pakat ka na lang. No? Kasi may naman siya, may skeletal naman siya na steel, di ba? Yeah. May frame na siya. May frame na siya. Kung mabuak yung sa baba, pwede mo katingin, kuhan lang mo. Screw na lang. Hard screw. Kasama na ba yung kulay ang pintura? Kasama na. Sabi, gusto ko red, pipinturahan mo ng red. Blue, pinturahan mo ng blue. Sama sa 1,000 yun. Sama na. Ako, hindi pala mahal. Parang nakamura pa. Pag-pick up mo dito sa shop, located landing, Erika Glass Landing. Kumpleto lahat. Mayroon ng pintura. Pick upin mo na lang. Yun. May free delivery. Kung malapit lang, pwede. Pero kung malayo, mayroon tayong charge sa delivery, Busal. Kasi mahal yung gas. Tapos magsuhol pa kagtao, no? Yan, isa rin yan sa pinakakitaan ni Boss Cosme, pero as of now, wala siyang stocks niyan kasi pre-order man siya. Pre-order lang kasi marami naman siya. Palaging bumili, mga kaibigan lang natin sa mga nagmamanok ngayon. May kamahalan sa konti, 1,000, pero kung pag-compute natin, mas nakamura kayata sa tingin ko. Kamura ka kasi may pintura na. Pagdating lang sa farm mo, pwede na mo gamitin kasi mayroon ng dapuan ng manok. Pag may bagyo, ligpit lang. May ligpit. Ligpit lang. Tapos yung mga manok, ilagay mo sa keepinganan, no? Sa cages. Tapos pagkatapos ng bagyo, ipatayo na lang ulit. Balik. Di ba? Maganda. Magandang ano yun. So dito naman boss, ito matanong ko boss, seryosuhan to boss. Was there a time na ito sa pagmamanok na talagang feel ka na discouraged na ka sa manok, discouraged ka na, gusto mo nang huminto? Meron bang panahon na ganyan? Dumating na Busal pag bagyong Udit. Nung bagyong Udit? Kasi 2021 kasi sira lahat to. Sira lahat yun. Umpisa sa uno. Ultimong sabungan ko wala na. Haros tanan. Sabi ko kay Jeffrey, titigil na tayo sa pagmamanok, Jeep, kasi pag ibalik natin, laki ng gastos. Back to zero. Marami pa tayong mga manok nga kasi pag dating sa bagyo, hindi na namin baliwala ng manok kasi safety na yun sila. Kaya tinawagan ko si Jeep kasi nakatawag pa ako sa kanya, Jeep, huwag mong alalahin na yung mga manok natin. Kayo na ang mag-safety dyan. Tauhan. Importante yung mga tao. Yung manok, madali lang. Isang season, kaya ng manok mag-produce ng 20 piraso. Lahat dito, Busal. Walang natira dito, Busal. Pag bagyong Udit. Nung magbagyong Udit, puno to sa mga manok mo? Yung mga almost 40 ka bilog. 40 ka pieces. Mga kak. Naghampang nga ihaw, nga damage, pangkal na lang kay. Bali ang mga paa. Kasi pagdating ng hangin, wala hampas ng hangin, nadadala sila. Tapos may nagliparan na mga puno ng kahoy. Yung mga putol ba? Yung mga sanga ng kahoy. Bagsakan. Yung mga yero dyan sa sabungan. So ano naman ang nagpaano sa iyo na balik tayo sa pagmamanok, tuloy natin to. Kasi Busal, yung
Sunday, Busal, pagkatapos natin simba, pagdating natin sa bahay, wala tayong Magawa na. magawa. Boring na. Boring na. Palagi tayo manood ng TV. yung paa natin hindi na mahapit magkatayo kasi palagi tayong nakaupo. Tama, kahiga. Oh. Nakakatamad. Tapos parang malapitin tayo sa sakit. Sabi ganyan. sa anak ko diyan sa yung anak kong isang tuwa sa Canada, balik ka sa manok, yung manok ang makataas sa life mo. Tama. Extension. Shout out mo si Ma'am. Anak ko diyan sa Canada, si Melanie. Melanie, Ma'am Melanie. Malapit ng Pasko, Ma'am. Pagka bigyan mo kami ng pangbili ng feeds. Pambili ng materials na bago. So, sa ngayon, boss, kahit papaano, katulad ka rin namin na may mga stress din minsan-minsan. Hindi maiwasan, Busal, yung stress. Palagi dumating sa buhay natin kasi yung pagmamanok, Busal, hindi biro. Tama. Ang every week, Busal, ang gasto sa manok malaki. Kali yun lang manok natin, ang pagmamanok lang, pasyon nating mga Pilipino, di ba? Tama. Lahat ng mahilig sa manok, yung magmamanok. Bili ng mga materials nga hindi natin masasabi na tunay kang Pilipino kung hindi mo love ang mga manok. Yeah. Di ba? Yun na ang kung ano ba, may namataan na to sa buot ba? No? Yun na, dyan tayo namulat. Yung mga ninuno natin, nagmamanok na. No? So, yung mga kasabihan, mga kakugi, na sinasabi ng ibang nagmamanok na stress reliever yung manok, yung mga manok, hindi sa lahat ng panahon stress reliever. There are times na nagbibigay din ng stress. Yeah. Tulad sa akin, pag malapit nang maubos yung mga feeds, stress na tayo dyan kasi wala pa tayong wala pang bintahan ng mga manok, no? Kasi on the process pa tayo sa breeding. Pero, Busal, kung ang pagmamanok kung matuloy-tuloy mo lang, madali ra ang pira. Tama. Kasi lalo na pag talagang breeder ka, no? Kasi yung breeder makakugi is nag-study yun, nagre-research yun, pinag-aaralan niya kung paano mag-breed. Kasi parang yung boxer. Hindi man isang beses ka lang nakipagsuntukan, boxer ka na. Tulad din ng mga singer. Hindi man kumanta ka lang sa videokihan, singer ka na. Tulad din ng breeder. Kasi May manok ka na, nag-breeding, breeder ka na. Hindi, profession yung breeder. Kaya tama yung sinasabi ng isang kaibigan natin na si Peter Lacson, pag hindi ka natuto sa breeding, bubo ka na breeder. Dapat tayo matuto kasi profession na natin yan, breeder, di ba? So, kung saan sa tingin mo na dito tayo kikita, ito na yung gusto ko, gusto ng mga tao, iyan na lang ang itutuloy mo. Kaya babalik din, guys, may pera din. Kasi pinagbutihan mo pinag-aralan mo mayroon lang, sineryoso mo, di ba? Seryoso mo lang ang pagmamanok. Basta yun lang ang pagmamanok, basta mayroon lang tayong ikabili ng material at saka yung mga patuka, mga feeds. Ituloy natin kasi ang pagmamanok, madali lang ang pira, basta yung mga manok mo, maganda lang ang materialis nga i-breed mo.
Dito, Boss Cosme. Nung mag-umpisa ka, Busal. Oh. Yung binili ko ni Joel Lacson nga claret ug bayag laki. Oo. Ay anak Busal eh. Ay, ito na, anak. Basta na eh. Claret na. Ito na pala yun. Claret. Claret. So ito pala yung claret, guys. Oh, pure claret galing kay Sir Joel. Anak na ito kasi Anak bata na pa man, stag. Oh, anak na to. Saka yun oh. Dalawang magkapatid. Tsaka yung isa. Oh. Dalawa lang lalaki. Apat, tatlo din ang isa eh. Asan? Kani. Oh. Ito yung isa, gupuha ko eh. Ito pala yung isa. National bandit na Busal. National. Boss, nung mag-umpisa ka dito, boss, sa Erika Game Farm, ganito na ba talaga yung lupa? Carabao Busal. grass na? Hindi Busal, marami itong mga kahoy. Malaki pa akong gastos. Kasi pinaputol ko lahat ng mga Mga excess ng mga kahoy, yung mga way gamit. Oh. Bago yung Carabao. Carabao grass. So ikaw na nagpatanim nito? Wala, mayroon ng mga Carabao grass pero hindi pa Hindi pa ganito karami. karami. So ngayon, halos lahat Carabao grass na, Carabao no? grass. Oh, Carabao grass na lahat. Ito, boss. Gupuhan ni boss ay. Kuan na Busal. Punggal. Galing kay Sir Joel Lacson. Kay Sir Kak Joel yun. Lacson to. Oh, Joel Lacson, kak. Kak na ni. Oh, kak. Oh. Hindi mo pa nagamit to? Material sa bula, Busal. Material sa to. Oh, yellow ligid hats. Mo di ay. Yellow ligid hats. Lahat, Busal, diha, lahat. Suruya dito, Busal. Lahat ng mga kak diha galing kay Joel Lacson. So mga ilang heads ba, ilang manok ba na nabili mo kay kay Boss Joel sa RSL, GRL? Ang kak siguro mga 20 siguro kak. 20. Tapos yung mga inahin, Ang inahin kuan. Yung claret 6, 2 McLean. Claret 6, 2 McLean at saka 2 Kilso. Yung isang gray. Oh, mga napo siguro. napo kabae. Napo kabay. Tapos Unang ipag- 20, mahigit 20 yung lalaki. Mga lalaki. Kilso to kilso, breed ko lang ng kilso to kilso kasi ang kilso ni Kuya G lahi man po dagkuan. So kilso po ni Last year, ilan ba ang na-produce mo last year? last 2024, year, 25. naka-produce ako ng mga 350 ka stag. 350 stags, tapos ubos lahat. Ubos lahat. Oh. Mga kaibigan mo, puli-puli lang mo ari diri. Ang kaibigan natin, tatawag sa atin, bili sila ng napo, bili sila natin ng halos 20, 15. Walang bibili dito, isa-isa lang kasi Hindi ako magbaligyan. 230 steps. Mayroon tayong mga kaibigan bili dito mga materials. Pang materials. materials. Oo. Pero yung mga crosses natin, 10-10 yung bibilhin. Hindi ako magbaligyan ng dalawa busal. Kasi kakapagod akyat dito, tapos kasi dalawa lang bibilhin. minimum dito ay ibinta ko na po. Yun. Yun, sa mga ano dyan kakaisa, kay Erika Game Farm, minimum siya sa mga crosses, 10. 10. Matanong ko lang, boss, just in case lang kung magbenta ka, magkano magbentahan mo sa crosses? Ang crosses natin kung stag, G's. G's. Tapos pag material naman, Material natin ay pwede ba 5, pwede 15. magdepende sa class. Depende sa klase. Sa class. Regardless kung ano yung mga linyada. For example, kay mga Lacson, kay Joel, RSL, magkano? May 5. By 5. Yan. Oo. Anak sa Joel Lacson ng mga kuwan. Ito. Sa mga old line sweater. Mga old line sweater niya. Cross sa Kilso ni Kuya G. Uy, anak sa old line sweater at saka cross to Kelso ni Kuya J. Kuya G. Sweater Kelso yan. Sweater Kilso. Naglulugon pa. Halot lahat. Lahat dito, Boss Al, yung mga tag 2 years natin, mga lugon. Yun nga. Mga 2 years pa ni. Yung mga cocks na Boss Cosme, nagbebenta ka rin. Kung mayroong magpunta. Kung Cocks na crosses. kaka crosses, pwede tayo magbinta basta yung mga kaibigan natin na malapit lang sa Malapit sa puso. puso natin. Ito, ranging din ito, Boss Cosme, no? Uy, ganda ng pulit na yun, oh. Yan. Anak ni sa kaman. Kan Charlie? Red, sa red. Red ni, red. Oo. Ganda ng pulit na yan, oh.
Sa red na, Busal. Red Game Farm. Punta tayo dito sa mga stag, Busal. Diyan, mga stags dyan. Pero hindi na marami, Busal, kasi naubos na. Oo nga. Natira-tira na lang. Oo nga. Yun, ganda ng gold mo. Gawa mo, ano na to? Kuhaan, Busal, hindi natin breed. Kuhaan lang yung, Busal. Pangpakulay. Pang-pikir-pikir lang. Ah. Ano yung mga kak pa ni Busal na sobra dito sa kuhaan, sa first okay. cording natin. So nandito. Dito. So Lahat, dito, boss. lahat dito, Busal, 215 ka TP ni. Punta pa sa taas. 215. 215 ni. Katipis lahat. Tipi lahat. Ito yung sinasabi namin kanina, guys, ni Boss Cosme, na yung TP foldable, napo-fold. Papold. Hardiplex. Yan, pag nasira, pag ganyan, palit na yung hardiplex. Pero nandito man yung ano niya casing niya Kasi yung frame niya metal, saka yung dapuan niya is metal po. Metal na rin. Tubo. Pininturahan para hindi kakalawanganin. Dito, boss, pag may bunga yung mga mangga, sa iyo ang bunga. Kasi Hati kayo. Kasi yuta pa ni Jeffrey. Lupa pa nila ni Jeffrey lahat. May kasama ka sa sharing, sa mangga. Sa ilan na? Ilan na. Wala na ka mag-adlag. Wala lang, Wala ninyo nagipabumbahan. Si Jeffrey nang magbumba ni Busal. Lagay ng mga medisina. Kasi expert si Jeffrey Ana kasi sa wapas hindi pa siya nagmamanok. Hindi pa kami naglagay ng manok dito. Yung trabaho ni Jeffrey dati sa mangga. Sa mangga. Yun pala. Siya ang siya ang maglagay ng medisina. Pag mayroon ng bunga, siya ang magpuputos. Ngayon, boss, sa 270 na tipis, ilan na lang ang laman kaya ngayon? Siguro, naanis mga 50 siguro, Busal. 50 na lang? 50 na lang. Pero ang iba ni mga kak. Mga kak ng iba. Liit. Kasi guys, liit na lang yung mga stag. Kasi malapit na rin matapos yung mga stags yung stagan hanggang Disyembre. Diba? Clean up na December. Ubos-ubos lahat ng mga stag na to dito, Busal, kasi mayroon tayong mga kaibigan nga surprise natin pagsaka dito. Pagdating na dito, bago lang diyan lang manawag sa akin nga mayroon silang bilihin ng mga stag. May nagustuhan Hindi tayo makatanggi kay mga kaibigan natin. Tsaka nandito na Nandito na sa farm. Masyadong malayo. Nga. Makiat pa sa hagdanan nga mataas. Hagdanan mo 230 lis nga ilo nga to ay agi. Sarap dito, guys. First time kong makapunta dito. Talagang tanaw mo yung paligid, no? Tsaka, kasi nag-iisa rin tayo sa taas ng bundok, Busal. Tama. Walang kapitbahay dito, guys. So ang mangyayari, healthy talaga ang manok kasi walang kapitbahay yung mga manok. Wala tayong katabing farm dito. Para halos lahat mga puno ng kahoy. Yun na nga. Delikado lang dito siguro, Boss Cosme, yung mga migratory birds. Wala rin. Wala rin. Nako, ang galing. Ito man ang mga sisiw natin dito, Busal, bago na itong buhian sa rinjing, mga healthy yun. Healthy na. So mga ilang araw ba ang edad ng mga sisiw mo na dadalhin dito sa ano? Mga Busal, pagkatapos ng vaccine, bago buhian dyan sa rinjing. So doon muna sa liluan. Doon sa liluan pa ang mga sisiw bago pagkatapos ng vaccine, bago dalhin dito. So mga 1 month. 1.5 months. Tapos lagay na dito. Kasi yung barn 3. So ito, anong barn to? 3 to. So dito pala mag-umpisa. Dito mag-umpisa. Tapos pababa doon. Pababa dito. Pag mayroon tayong piso nga December born, dito mauna. Pag mayroon tayong piso nga January, doon na sa kabila. Ay di, punta dito rin, tapos ito sila, bababa doon. Iba-iba ang lagayan. Iba-iba lagayan. Mayroon December, January, January o February, first week of January. Yung sabi mo kanina, iba yung barn para sa early bird, iba yung sa local, iba yung sa national.
Tapos pagkatapos niyan, wala ka ng mga off-season, wala na. Hindi na ako mag-off-season. Disinfect na yan lahat. Disinfect na lahat. Oo. Tulad ngayon, walang laman. Pabayaan na po, limpyuhan lang yung barn. Pagkatapos, butangan ng disinfect. Pag-disinfect. Butangan ng apog. Pagkatapos, pabayaan na lang. Oo. Balikan National lang. disinfection na lang yung araw. Oo. Tapos malagyan na lang siya pag Mayroon tayong- iakyat na yung early bird. Early bird, oo. Dito mag-umpisa. Diyan mag-umpisa. Yun ang maganda pag ang space mo malaki. Ayun mga kakugi, nakababa na yun. So, yun mga kakugi. Hanggang dito na lang muna ang episode nito. Boss Mikos, salamat kayo Boss Mikos ha. Welcome, boss. Yun. Akyat tayo ulit doon guys. Next year. Wait, siguro. Siguro. So guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Sana may natutunan kayo guys. Sir Tep, Ay, mga one night shout out. Tingnan mo dati mga kugi, dito tayo din dumadaan dati. Oh, diyan ano? Uy, si Antit. Sino si Antit? Luya. Luya taon sa PWD. Parking nga ni Sir Tip. Tip boy. Dala ako ng Bring House kasi masarap talaga magluto si Idol Jeffrey mga kakugi. Yun. So mga kakugi, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Okay! Woo! Mga kakugi, okay?